Can you tell us ano ba yung planong tinutukoy? May mga pangalan na pinid sa akin, sinubo, at babanggitin ko sa aking testimonya o sa aking salaysay sa Senado. Bakit siya didiktahan na sinong i-implicate niya, na that's none of my business. Si PNP ako, hindi ako investigador. At maaari mo bang sabihin sino ba itong mga taong ito at anong gustong ipabanggit sa'yo nang noon ay PNP chief pa to? Kung makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Suntukin ko siya sa mukha kung makita ko siya. Sinungaling yan. You can just imagine kung gano'n ka sinungaling yan. Under oath siya doon sa Senado. Sinabi niya na si Espinido daw tumatanggap sa kanya ng pera. Kaya napaiyak ako doon sa hearing dahil sama ng loob ko. Dahil sabi ko, pinagkatiwalaan ko si Espinido, tapos ngayon, tumatanggap rin pala ng drug money. Kaya napaiyak ako doon sa hearing. Under oath siya si Kerwin. Kinumpronta ko siya, totoo ba talaga yung sinabi mo kanina sa hearing? Sabi ni Kerwin sa akin, sir, masama lang ang loob ko kaya nasabi ko yon. Dahil napatay yung tatay ko sa loob ng kulungan, kaya masamang loob ko, kaya sinabi ko yun. Pero actually, sir, hindi yan. Tumatanggap sila ng Espinido ng pera. Every time tinitext ko yan, kung kailangan niya ng pera at papadala ko ng pera, ang sinasagot sa akin ay puro Bible verses. Kaya hindi niya tumatanggap. So, doon pa lang, nagsinungaling siya under oath. So ngayon, under oath na naman siya ngayon dyan sa Quadcom, malaki rin siya na sinungaling siya. At talaga, sinungaling naman talaga. Dahil the only time na nag-usap kami, doon lang yung gabi na yun. Of course, it's one man's word against the other man's word. Pero po, at least from your end, ano po yung initial reaction ninyo? Yes, sabi ko sa iyo, Ed, sinungaling siya. Kung makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Pero suntukin ko siya sa mukha kung makita ko siya. Sinungaling yan. Pero sir, this was said under oath, I understand, in the legislature. So, di ba, in the end, it's something that was sworn to as to be correct and true and accurate. Ikaw, kung sino paniwalaan mo, maniwala ka sa drug lord o maniwala ka sa dating si PNP na ngayon ay senador na. Pili ka lang kung saan ka maniwala. Kung maniwala ka sa drug lord, okay lang. Kung maniwala ka sa dating si PNP na senador na ngayon, okay lang rin sa akin. Hindi naman sa Senator, may balak ba kayong i-confront si Kerwin? Either doon sa Quad Committee o sa Senate? Hindi ko yan i-confront. Pag makita ka, suntukin ko sa mukha yan, sinungaling yung yan. Okay. May balak ba kayong ipatawag siya sa Senate? Ha? May balak ba kayong ipatawag siya sa Senate? Kasi there's also an investigation sa Senate related to drugs. Pwede niyo siyang suntukin doon? Pwede na din patawag. Pwede. Pero it's not of my priority, ha? Kasi mag-budget na kami. Busy na sa budget. Busy na kami sa budget. Pero pwede rin. Pero alam mo, Ami, nagkakahiya rin kasi kung magka-counter hearing pa ako sa Senado patungkol dyan. Dahil sabihin naman ng tao na ano ba ito si Bato? Ginagamit niya yung committee niya para linisin yung sarili niya. Ayaw ko lang ganun eh. Self-serving masyado on my part, no? Kung gagawin ko yan, just to clear myself, ipatawag ko siya sa hearing eh. Sino naman ang mag-share? Ako. So, nakakahiya. Hindi ako ganun klaseng tao. Kakahiya yan. Kung sa Quad po, dahil invited po kayo ng Quad, they have a standing invitation for you to face the Quad Committee. Pwede ba kayong umarap doon? May interesado ba kayo? Wala ko interest at never ako mag-attend dyan, kaya alam ko naman talaga yung purpose nila. Puro may demolition yung ginagawa nila. Isipin mo, mga drug lord, gagawin mong resource person para siraan ang pangalan ng tao. Paano kung maniwala niya sa Quadcom na yan? Senator, if I may ask, sir, when was the last time that you were able to talk to Kerwin Espinosa, if at all? Do you have any recollection na kayo nakapag-usap ni Kerwin in the last few years? The only time na nagkausap kami
nung pinuntahan ko siya doon sa quarters sa AIDJ. Dahil nung hearing nga, ito na just imagine na kung gano'n ka sinungaling yan. Under oath siya doon sa Senado, sinabi niya na si Espinido daw tumatanggap sa kanya ng pera. Kaya napaiyak ako doon sa hearing dahil sama ng loob ko. Dahil sabi ko, pinagkatiwalaan ko si Espinido, tapos ngayon, tumatanggap rin pala ng drug money. Kaya napaiyak ako doon sa hearing. Under oath siya si Kerwin, sinabi niya na tumatanggap ng pera. Nung kinagabihan, pag-uwi sa Krame, pinuntahan ko siya doon sa kulungan niya sa AIDJ. Kinuprontak ko siya, totoo ba talaga yung sinabi mo kanina sa hearing? Sabi ni Kerwin sa akin, sir, masama lang ang loob ko kaya nasabi ko yon. Dahil napatay yung tatay ko sa loob ng kulungan, kaya masamang loob ko, kaya sinabi ko yon. Pero actually, sir, hindi yan tumatanggap sila ng Espinido ng pera. Every time tinitext ko yan, kung kailangan niya ng pera at papadalhan ko ng pera, ang sinasagot sa akin ay puro Bible verses. Kaya hindi yan tumatanggap. So, doon pa lang, nagsinungaling siya under oath. So ngayon, under oath na naman siya ngayon dyan sa Quadcom, malaki rin siya na sinungaling siya. At talaga, sinungaling naman talaga. Dahil the only time na nag-usap kami, doon lang yung gabi na yun. After that, wala na akong contact sa kanya. Sir, so you're saying, sir, that... Bakit ako yes, sir. Bakit siya didiktahan na sinong i-implicate niya na that's none of my business. Simple ako. Hindi ako investigador. Sir, you're saying, sir, no, Senator. Yes, sir. Yes. Mr. Senator, so you're saying basically that si Kerwin admitted to you that he perjured himself in the committee that you attended? Yes, very correct. Kung nag-perjure siya noon na nasa kustodiya siya ng gobyerno, how much more ngayon na he is as free as a bird? Dahil yung kaso niya na-dismiss at tumatakbo pa siyang mayor. So ngayon, tingnan mo yung Albuera, pag manalo yan, mag-mayor yan ulit doon. Tawawa ang Albuera. Pero di ba... Pero di ba, Senator, drug lord na si Espinosa noon, alleged drug lord, nung ginamit siya ng gobyerno para magtestigo kay Senator Laila de Lima? Hindi lang siya alleged drug lord talaga. Pero ibig sabihin, kahit drug lord siya, kinuha siyang testigo ng gobyerno. I don't know. I am not party to that case. Kasi ang naghawak ng kaso niyan, ang nag-develop ng kaso ni de Lima ay DOJ. Wala pakialam ang PNP doon. Ang papel ng PNP, mag-serve na lang ng warrant nung may warrant na si de Lima. Pero ang pag-case build up, wala pakialam ang PNP doon. DOJ, direct nagtrabaho noon. Senator, may balak ba kayong habulin si Kerwin? At least for perjury, kung ganyang nagte-testify against you. Kasi si Senator de Lima, baka daw isama kayo sa reklamo niya na yun na nga, na sinet up daw siya, na frame up siya. Kayo may balak din ba kayo mag-file ng mga criminal charges sa ganyan? Tinuturo kayo Sayang na panahon ko dyan sa kaso-kaso. Hindi man magpugano kasi mahilig ko file ng kaso. Hindi yan, that's none of my business. Kaso-kaso. Sen, kasi ganito po, of course, it's one person's word against the other. He's a protest drug lord and you're a former PNP chief and incumbent senator. But at the same time, sir, siyempre, in the end, people will be asking, so who has evidence against whom? For example po, yung sinabi po ninyong kwento po ninyo na umamin si Espinosa na siya nagsinungaling lamang para idawit si Espinido. Would you have any witnesses who can attest to that? Did you tell anybody about it after it happened? After umamin ni Espinosa na nagsinungaling lamang siya? Nag-usap kami doon. Nandun si General Pero. Hindi ko ma-recall kung sino kasama ko doon. Nag-usap kami. Nung tinanong ko siya. Hindi ko na wala. Basta ang alam ko na doon si General Pero. Yung AIDG director. So may testigo po kayo, in other words? May testigo po kayo? May nakasaksi? May nakarinig ng pag-amin ni Kerwin? Meron nakarinig doon. Meron nakarinig.
Hindi naman kami nag-usap na kaming dalawa lang. Doon man siya kinausap ko sa kulungan niya. Okay. Sige, sir. Pero